So, update ho tayo dito sa ano, bahay ni Kong Pulong Duterte. So far, marami din pa na tao dito. Maganda naman. First time na tayo makapunta dito. No, time check tayo. Anong oras ba ngayon? 10:51. March 31. Mamaya April 1 na. April Fools, no? Sa kayo mga kuanugma, no? Ano kaya mga pwedeng abangan natin sa April Fools? O nga pala, gusto kong humingi ng pasensya paumanhin sa mga na-offend at mga na-hopya, napaasa natin no, sa ginawa nating content na kunyari andon si Tatay Digong nakauwi. Kasi yung tao doon, yung bata, magaling kasi siya magmimik ng boses ni Tatay Digong, and yun ang bali. Okay naman na, mabuo naman na tayo doon. So ako na-realize ko rin naman kasi ang purpose, ang intention ko talaga doon is katuwaan lang for entertainment purposes only, gano'n no. Kumbaga as if no na andun kunyari si Tatay Digong sa bahay niya, tsaka yan kinakausap natin since siya parang house arrest kunyari, hindi siya pwedeng mahita or lumabas ng bahay, kaya yung interview na kunyari behind sa likod ng kanyang ng gate. Yun, na-offend pala yung iba. I mean, na-hope yan. Like, syempre, lahat ng millions of Filipino people ang umaasa or nagwi-wish, naglulong everyday. Nagdadasal doon, nagpipray talaga na makabalik na si Tatay Digong sa Pilipinas, Davao City. So ngayon, kabuo si Tatay Digong, so sila, parang na-prank. No? So sorry, hindi ko siya intention na ma-offend kayo lahat. No? So in that case, parang siguro hindi ko na-realize na maging insensitive pala siya na content in some point. So akala ko ma-entertain lahat, no. Anyway, so dito tayo sa bahay ni Kong Pulong, Catalonan Grande, Barangay Catalonan Grande, tapos sakop siya sa Talomo District. So ito yan. Ang bang update dito? So far, ayan, may mga dito, mga nagbabantay, marami din naman. May kape, may dispenser, yan. Just like Doña Luisa sa bahay ni Tatay Digong. May nagpabantay din dito. So, pang ilang araw na ba ngayon, no? Mula nung nakatanggap ang kampo ng mga Duterte ng intel information na yun na nga, merong search warrant na isa-serve si General Torre, applied for all houses ng mga Dutertes, no? So, hindi lang sa bahay ni Tatay Digong, so bagay sa kanya mga anak, kay BP Sara, kay Mayor Basti, kay Kong Pulong, no? At kung sino-sino pang mga Duterte na may mga bahay dito sa Davao City. So, lahat yan ay i-raid, so sa anumang kadahilan na hindi tayo alam, kasi ulitin ko, ang pagkakaalam ko lang kasi kapag merong mga raid or mga bypass operation, no, i-raid yung bahay. For example, si Espinosa, yung sa may Leyte, di ba? Northern Leyte o Southern Leyte ba yun? Ni-raid yung bahay nila kasi napag-alaman, merong intel report na sila ang drug lord sa lugar, parang gano'n, no? Kaya ni-raid sila. Ayun, nanlaban, patay. Tapos siya Parahinog family dun sa Maya Osami City. Tama ba, no? Osami City. So ni-raid sila. Kasi meron ding intel report na nga sila, no? Drug din, ganun. Sila yung parang mga drug lord sa lugar. So somewhere in Cavite, in the Batangas naman, merong ni-raid na kapitan at saka konsihal, kasi meron silang marami daw mga baril sa loob ng bahay. Okay, kay Ampatuan, for example, di ba? Yung kanyang bahay sa Maguindanao ba yun, no? So ni-raid din siya. So doon kasi merong intel report ulit na meron silang nakatagong napakadaming mga baril, mga armas. So yun yung mga purpose ng mga raid. So sa mga Duterte family, so doon sa bahay ni Tatay Digong, ano bang pwedeng i-raid nila doon? Wala, napakasimpleng bahay. So itong bahay ni Kong Pulong, di ba? So ano bang i-raid nila dito? Sabi nga nila, si Kong Pulong ay drug lord, mafia, o ano ba bang sindikato, yung triad, yung mga paratang ni Trillanes, dating Senator Antonio Trillanes. So hindi rin naman napatunayan. At saka hair follicle test, challenge accepted, no? Nagawa na nila BP Sara at saka ni Kong Pulong. So doon pa lang, so wala lang, kumbaga plantation, no? So parang tabi ko yan, banana plantation. So taniman daw, yun ang sabi ng mga comment section. Andiyan naman sa comment box, kung gusto nyo makita yung mga speculation ng mga tao, kuro-kuro opinion. So ang purpose daw nung raid na yon ay yan nga, para plantation of evidences. Kasi nga syempre si Tatay Digong, according sa mga nakausap natin, mga nababasa mga article,
na hindi naman pala ma-disqualify si Tatay Digong sa mayoralty race gawa nung wala naman siyang kaso. Hindi pa siya convicted. Kahit nga si ano ni, for example ito nga si Franz Castro, convicted ano yan child abuser or kidnapper o ano pa man yung kanyang mga kaso. So naging ano siya, convicted talaga siya. Pero yan, 'di ba? Ano pa rin siya, eligible pa rin siya na tumakbo sa senatorial race. So what more kay Tatay Digong nga, hindi pa siya hindi pa siya convicted. Diba, September pa yung yung pa next na appearance hearing. So ibig sabihin hindi siya ma-disqualified, no. Walang ground for disqualification. So in short say, Davao City Mayor pa rin natin si Tatay Digong. So gagawa sana ng paraan, no, panigurado para talaga ma-disqualify kasi sayang, napakalaking potential talaga ng Davao City. Billions ang natin dito GDP. 500 plus billion GDP, no. So among top 5 wealthiest city ang Davao City alongside with Quezon City, City of Manila, Taguig. So yun yung pinaka-point dyan. So syempre kahit nga sila VP Sara hindi nila alam kung anong purpose, anong intention. So ulitin ko lang, recap lang tayo yung natanggap ng intel report na seem to be legit naman daw talaga yung search warrant. Syempre sa panahon ba naman ni PBBM ngayon administration, wala silang walang kahit pa illegal, magiging legit yan kasi batas nila ngayon. So yun, maging si VP Sara hindi niya alam kung anong purpose o anong i-read nila, anong i-search sila sa mga kabahayan ng mga Duterte dito sa Davao. So ang kanyang pakiusap o yung kanyang yung parang habilin or instruction sa kanyang mga kapatid ay i-secure lang, no, yung mga valuable items, no, mga for example mga credentials, papilis at ano pa mga gamit. Tapos mga hindi na ganun kahalaga, so hayaan na lang. Tapos ngayon pagpapasok sila sa mga kabahayan, so let them be, no. Huwag magpakita ng ng pagpalag or ng pag-ayaw. Show no restraint. Tapos yan lang, hayaan sila pumasok. Basta man lang daw videohan. Kaya yan ang purpose bakit may mga tao na nabibigil dito. Hindi ito ibig sabihin na makipagrayo tayo sa mga kapulisan. Bawal yun. Kasi pwede naman, wala problema, no, kung hindi talaga mapipigilan. Pero syempre mas maganda talaga kung maximum tolerance ang gagawin. Kasi ang purpose ho nun para hindi tayo hanapan ng talagang butas, no, itong administrasyong BBM. Siyempre pwede tayo i-martial law, i-declared. Pag once na martial law ang Davao, patay tayo dyan. Wala pa ngang martial law ngayon, pero na tayo, gipit na, no. Wala tayong magawa. Kung ano mong gusto lang trip nila, wala sila yung masusunod kasi batas nga nila. So yun po yung purpose. Sa mga may mga nagtatanong pa rin still na hindi nila mag-gets bakit may mga vigil na nagaganap sa mga kabahayan ng mga Duterte. So yung vigil nga nito is ang intention ho nito para kapag magkaroon na ng search warrant, penetrate na sila sa mga kabahayan, meron tayong mga dalang mga devices, cellphone camera na pwedeng ibig sabihin madodocument natin para darating yung mga panahon na orasan ng singilan, dimandahan, at least meron na isa sa mga maibigay, no, ng mga ebidensya, maibibigay ng mga proof na meron nga silang mga ginagawang kalapasan, no? Meron silang ginagawang mga irregularities, so, meron silang na-violate, no, ng mga basta anything na na-violate niya against sa mga Duterte o sa kailangan karapatan pang tao. So at least meron tayong ma-present na ayan, nakuhanan ko siya, meron nga siyang bit-bit na yung kanyang bulsa parang may laman na something, may mga dala silang mga bag, tapos paglabas nila wala nang laman. Yun na yun, di ba? So set up, frame up, o ano pa tawag dyan, planting. So po yung purpose, no, sa mga nagtatanong dyan bakit may vigil. Kasi di ba pag sinabing vigil natin, yan more on patay, di ba? So may lamay, ganun, lamay, vigil, puyatan, mayroong burol. So this time ito yung natin na witness na experience na mayroong vigil. Dahil hindi dahil sa may patay kundi binabantayan din yung bahay. Tsaka itong mga to hindi to bayad. Pilay bayad niyo, boss, per head. Di ba wala, lang to dito. Kumbaga pure love lang to. Wala bayad. Pure love lang to dito, no. Pure solid support ba. Ang iba lang, makiosyoso, makimarites, tapos wala, tambay-tambay, wala rin ginagawa sa bahay, tambay-tambay na rin. So nga mga katanungan, hanggang kailan kaya to rito, no? Siguro ang sagot ko, ako yung sasagot sa mga ganong katanungan, hanggang kailan magbibigil ang mga tao dito.
Siguro pagka ano na, kapag mayor ni si Tatay Digong, medyo ano na siya, medyo laylo na. Ikaw boss, sa mo tanaw boss, hangtod ka na sa kaha. Hindi pa lang kami sulti. So siguro murag may mulilo na sila. Kay siyempre di sila basta-basta makapenetrate daghan man ta kanang I mean gusto gyud magpenetrate kaso siguro nganong wala sila ng ano nindayon, di ba? Bakit nila pinapalabas na fake news lang pala lahat, di ba? Oh, oto-oto daw. Oto-oto daw mga DDS kasi ano lang, kumbaga fake news tapos pinaniwalaan, ito nagpupuyat. Unang-una diyan, wag na kayong ano diyan mag-alala kasi kami naman yung puyat. Oh, kami yung ano namin to desisyon namin to, no? Hindi kami yung may nag-comment pala kanina, sabi niya ano daw, kumbaga takot lang daw tayo kasi sa mga Duterte. Kaya daw tayo nag-vigil, sumasama sa rally, sa mga ano yun, mga unity, solidarity walk, mga ganun, mga unity rides. Kasi kung hindi daw kami sasamang mga DDS, ay kami daw ang tutukhangin. Gagi. Pero okay lang, opinion niya yan eh, so walang problema yan, bring it on, no? So keep on going lang, walang problema yan. Mas maganda nga yan, no? Magtatanong kayo, tapos kahit paano meron kaming ano, ma-i-rebut or ma-explain namin kung bakit ganun. Iba nagtatanong sila, bakit daw ganyan tayo kasolid, ganyan tayo kaano ng mga taga Davao. Malamang, punta kayo ng Davao City, ganda ng lugar namin. Hindi naman gaganda yan kung hindi sa mga Duterte. The best ang the best sa mga Duterte talaga siya. Like, isipin nyo ha, Manila, 2009, 2011, share ko lang ha, share ko lang, kahit walang nagtatanong. So, by 2009, 10, 11, so that's 3 years in a row. Napunta ako ng Manila, so time pa yan ni Pinoy, hindi pa si Tatay Digong ang presidente niyan. Dumi, kalat, kahit yung yung mga 921, 925, yung silver baga, nang usugod sa una. Remember nimo ko na mga silver? Yun yung silver. Dili siya yun kadang mga 925 Italy. Ano ba? Di ka kasutada sa Divisoria. Bisag sa Cubao, kadang murag makafeel yung baga murag dai mo padung mahablot ba. Kiyati ni lugar. Oo. Kanang nagi ba? Nya ilang mga jeep kay nagi ka nang ba murag ka nang pinreso gani isa ka nang ka BJMP. Oh naka-grill silang Gani makasud ang kamot ba? Sa kawatan kay grabe snatcher. Nya grabe ka hugaw. Kanang Cubao tama ta yung Tatay Digong nga ikaw Mar, maano ka magpresidente ka, wa kay kakahinloan na imong lugar sa Cubao. Kay ilaman ang lugar. Actually yung Cubao yan yung Araneta Center Araneta City. Pagmamay-ari yan nila na Maruhas. Ni Lisa Araneta Marcos yan, ni leadership Queen. Kung si Imelda Marcos tinatawag ng mga delegates ng mga dignitaries ay Queen. Si Lisa Marcos ang tawag sa mga mga dignitary, mga taga-ibang bansa leadership. Ang leadership mao na siya ginatawag sa mga asawa sa mga emperor. Di ba? Kuya okay no? Kung si Imelda Queen, mas lamang siya kay leadership yun, di ba? Oo. Leadership. Kuyawa. Leadership ko siguro to para ba? So yun bali ang doon, ang point diyan. So marami natatanong. So sa mga hater diyan, hindi ko kayo iba-block, mas maganda yun para meron tayong mapag-uusapan. Ako naman ako na may matyagang masasagot. Siyempre, isa ko sa mga living proof testament. Maliban sa pinagandaan Davao, ginawang livable city ang Davao City. Isa rin talaga sa tanongin niyo ako personal. Ano bang pakinabang mo kay Digong? Binigyan ka ba ng bahay, napaaral ka ba, napa-scholar? Wala, actually wala. Di ako nakatanggap ng katong nagutay gift packs, photos. Kaso nga lang, 'di ba, mas pinili natin na imbis na i-claim, i-receive, nag-sign ta nga i-donate sa Odette sa Cebu, 'di ba? So, yun na yung time kasi mayroon ako noon Meron akong relief pack sana noon kaso di ko na kinuha. Kumbaga mas pinili ko nang i-donate na lang sa nabagyuhan sa Odette. Anyway, so yun lang Sana yung talagang personally ko na na-receive. So, anong rason bakit ko sila talaga hindi man pinagtatanggol pero recommended ko yung type of politics sila, yung political will ng mga Duterte. Kasi talagang may dignidad ka as Davaoenyo. Pag nakatry ka gatog lang mga lugar sa Pilipinas. 'Di ba may bana taga Davao ka? Davao, 'di ba gina-confirm sa ato, 'di ba? How true na na isog daw kasi isog daw tinuod na isog si Digong kanang Duterte kay pag isog kasi isog kasi Birdugo. Like mahadlok ka mo ba kay basig batripan ka baka nang maagian ka nagbaktas ka nya na ilang sakyan agi pwede ka banggaon or pusilon ba, di ba? Abi na nga dili. Isog na sila sa kanang mga tarantado ba. Pero nay warning gyapon Warning nga ka kanang ba tuktukon ka hangyoon ka ba nga. Second chance ba?
Kaya kung dili pa na siya, kuan, wala pa na siya ipakialam sa humanity, wala na i-rehab ang Davao. Ngano magparehab na, pwede mapat yun diretso, di ba? Oh, ngano na ipresuhan? Ngano na rehab, di ba? Siyempre, manlaban ka, naman ay pamilya ang mga police good. Masugot ka, police ka, di ba? Papayag ka ba, police ka, tapos meron kang anak. Oh, maganda pa misis mo, di ba? Dalawa misis mo, di ba? Magaganda pareha, tatlo pa pala, no? Oh, tatlo pala babae ng pulis yun, tapos di ba? Gandang-ganda nun. Tapos, nako, madali ako nitong addict na to, hayop, tapos bobonot, di ba? Oh. Dapa, pag dapa, bobonot, hindi yun. Sabi ni VP Lenny dati, ang kalaban shabu. Hindi daw tao, ha? Pwede ba yun? So, yun lang. Bali, yun yung point doon, no? Bakit ko talaga recommended ang mga Duterte. Kasi nga, bilang isang taga Davao, first ko talagang umalis sa aking convert zone nasa Davao City. So, pumunta ko ng Leyte, Tacloban, and Samar. So, pag sinabing Davao, wow, sana all. Kasi, pag sinabi kasi Davao, saging, kasi Davao, siguro ang mura ng saging sa inyo kasi dito mahal eh. Yung mga lakatan, walang lakatan sa Samar. Galing Davao lahat yan, prutas. So, maganda daw doon. Oh, maganda doon. Tapos ako Bicol, Maugyapon. Hello, Bicol taga Davao ka pala noy. Pangarap ko makapunta diyan. Oh, maganda daw diyan, magaling ang mayor diyan, nananampal daw ng ng mga nagyoyosi. yung yung atong foreigner Korean, di ba? Korean to, di ba, tong Yanggi pa umugupos. Oh. So yun no, bali ang ang talagang ginawa na binigyan tayo ng magandang dignidad ni Tatay Digong. So ngayon naging presidente siya, hindi lang bilang Davaoenyo, as a Filipino. Pilipino pala to, di natin to pwedeng kasi matapang mumurahin na yung di ba? Tingnan mo yung yung nangyari doon sa Middle East dati. Pinagmumura ni Tatay Digong yung mga leaders ng Gulf region. Gulf region, yan buong yan, Middle East. Mula noon, pinatawag na mga king. O, di ba? Saka murag siya lang yata daw in history. Oo, nga gipatawag sa sa ilahang palasyo. O sa may tawag ilahang ilang balay. O silang nasod. Matug istorya. So si Tatay Digong, mataas ang natin, ating moral. Ngayon, Pinoy ka. Oh, kasi yung presidente ko, di ba? Lain na yung presidente. May wala yun nga lang ang problema sa akin kasi mahina ako sa memory. Basta itong mga Marcoses talaga, ito si PBBM. Yan rich kid, di ba? Rich kid, party. Party, yan na alam talaga, party. Dinadalat sa party. Iba din So ngayon bilang Pilipino, nakakahiya. Hindi ba nakakahiya kasi still proud rin naman tayo kasi ang ganda ng qualities ng Pilipino masayahin, magaling sumayaw, kumanta, friendly, mabait, mapagbigay, generous, resilience. Oh, ang alam niyo nakakahiya bilang Pilipino ngayon, binoto natin yung hindi na nga nakapagtapos sa pag-aaral. 'Di ba? Wala pang alam. Oh, scammer, budol. Oh, di ba? Sus. So, yun yung isa sa rason. Parang yun lang yata na nakakahiya bilang isang Pilipino. Kahit ako, di ko maisip, ikaw Koy. Di ba? Di ta ma-imagine ng buangoy. Buangoy atong iboto at. So no time for blaming na kasi si VP Sara nagsisi naman na, no? So lahat na tayo nagsisisi. Tapos na tayo dun. So it's about time to move on. Tapos yun na lang, move forward na lang kung anong pwedeng gawin para sa ikabubuti ng lahat. So yun lang siguro update tayo dito. So ito yun, bahay ni Kong Pulong Duterte sa may Catalonan Grande, Talomo District, Davao City. So may mga pa rin, may mga nagbabantay. Volunteer to walang bayad. It's for free. Maliit lang to na bagay para sa ginawa ng nung matanda. Nasa SEC ngayon. Dami ang ginawa. Dami niyang mga sakripisyo. Yan palang kalabanin niya lahat. Against all odds, di ba? Against all odds. Totoo lang, saan ka maghanap ng presidente na pinagmumura ang mga oligarch. Ang mga dati namin mga politician natin, mga previous presidents, wala, takot sa mga oligarchs kasi
Sila yung nagbibigay ng pondo. Di ba? Si Crespo. Si kuan na nagpondo to si Ramon ang San Miguel Corporation SMC. Oh. Kang Tatay Digong sana ang kanyang magiging number 1 na sponsor si isa to. May-ari sa PAL tag iya. 1 billion ang budget to ihatag dapat pang campaign ba. Campaign funds 1 billion. Amo to lang istorya. Pero way agi dawat. Oo. Mao day ito. Kay naday batal ako. Ako kay batal. Oh, di ba? Asa ka man ang kung ana. Oh, anong pinagkaiba sa panahon ni Digong tsaka ni PBBM? Si PBBM kumbaga parang binigyan niya ng authority, power ang mga oligarchs. Kayo nang bahala anong gusto niyo masusunod. Kayo nang bahala kung anong gustong gawin nyo na sa tingin niyo makakatulong sa bayan. Aba, negosyante, profit first 'yan. Although meron silang mission, vision and goal na kumbaga meron silang motto kasi yun, the more people you'll help, the more money you'll make. Parang ganun yun eh. So for example, yun na nga SM for example may-ari pa na ng Goldilocks SM. Yeah, pala. Oh. Mga di ay. So Sabi ilang pick. tinawag gina katong nang one time nga ang Red Ribbon kay sarado na. So sige, kuha na lang Goldilocks na lang. So syempre expected mo murag mas classic forma ang Goldilocks kay murag baga nang lahirag forma ba. Impressive kay gidagway ba. Pag tilaw kay murag may lahirag gid ba? Mas dali pa ang mga kuan kana mga matay mga to ng mga kuan, mga big shop lang. Picture may ganyan. Kung para sa mato nga maro punta kay isa never na ko nano ning mo nga the audacity no. Kisa patong way lang mapay maghinilas. So yun lang ang natin dito ang ating update sa bahay ni Kong Pulong. First time natin makapunta dito. So nakakuha tayo ng pinaka best opportunities.